Kabanata 1741. Pagkatapos ay ipinakita ni Handel ang isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at sumagot ng walang kabuluhan, "Oh, Melanie Xavier. Sa palagay mo ba ay hindi ko nakikita? Sa palagay mo ba ay hindi ko makita ang pagdududa sa iyong puso at desperadong subukang kumapit sa isang bagong Panginoon? Ilang taon na kaming nasa pamilyang Smith. Paanong hindi natin maiintindihan ang kanilang pagkatao? Dapat mong malaman kung umalis tayo o hindi, si Lady at Miss Xavier ay magiging mga scapegoat para sa mga paratang na iyon. Si Lady ay masyadong may kakayahan, at si Miss Xavier ay masyadong natitirang. Ito ang dahilan kung bakit si Prince Smith at ang iba pa ay nag-iingat sa kanila. At ngayon na ang Panginoon ng pamilya ay namatay, si Prince Smith at ang iba pa ay nag-iisip lamang ng mga paraan upang mahati ang kayamanan ng pantay. Bakit nga ba nila aalagaan ang katotohanan? Bakit sila mag-aalaga sa anumang bagay? At iyon ang dahilan kung bakit nararapat na umalis si Miss Xavier. Kung hindi siya aalis, papasok lamang siya sa mga kalakal ng pamilya Smith upang maipagpalit para sa mas maraming kita. Sinusuportahan ko si Miss Xavier. Hindi alam ni Handel kung bakit nagpa siya si Yvonne Xavier na iwanan ang pamilyang Smith sa oras na iyon, ngunit alam niya na maaaring hindi siya magkaroon ng isa pang pagkakataon na makaalis kung hindi niya ito ginawa sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Bumalik ang ginang mula sa Buckwood at hiniling na kontrolin ang kapangyarihan ng labanan ng pamilya. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, namatay ang mga tao mula sa pamilyang Smith. Ang ilang mga alingaw-ngaw ay kumalat mula sa direktang linya ng pamilyang Smith, na sinasabi na si Ginang ay dapat na ang spy na nakikipagsabuatan sa mga puwersa ng kaaway. Nagkaroon ng isang hindi kapanipaniwala na pag-iisip sa buong pamilya na nais nila na si Lady, na nasa kontrol sa oras na ito, at ilagay sa likod ng mga rehas para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At kung mahuhulog ang Ginang, sa huli ay magiging mga kalakal ng pamilya si Yvonne. Sa halip na hayaan na mangyari iyon, ang pagtakbo palayo ay magiging mas mahusay na pagpipilian. Ang ekspresyon ni Melanie ay lubos na kakilakilabot sa sandaling iyon. Kung walang pagkakataon na gumawa ng isang pagbalik, kung gayon bakit magdulot ito ng maraming problema? Hindi ba mas mahusay na magbigay lamang ng masunurin at sundin ang mga utos ng prinsipe? Bakit patuloy na nasasaktan ang iba sa pamamagitan ng pagsakit sa kanyang sarili? Ang ekspresyon ni Handel sa lalong madaling panahon ay naging malamig na parang yelo. Melanie Xavier, kung hindi ka babae, sasampalin kita ang iyong mukha ngayon. Sampalin mo ako sa aking mukha. Hinayla ni Melanie ang baril sa kanya at itinuro ito mismo kay Handel, pagkatapos ay malamig na bumulalas, "Subukan mo ito, matandang tao. Tingnan natin kung ang iyong kamay ay mas mabilis kaysa sa aking baril." Ang ekspresyon ni Handel ay naging madilim pa sa gabi. Melanie, hindi natakot si Handel sa baril, ngunit maaaring mag-apoy si Melanie at hindi sinasadyang masaktan si Yvonne sa nasabing nakakulong na puwang sa loob ng kotse. Si Yvonne, na nagmamaneho ng kotse, sa wakas ay nagsalita sa sandaling ito kasama ang isang nagyayelo na tono. "Melanie, itago ang baril. Si Handel pa rin ang ating nakatatanda. Dapat nating respetuhin siya." Nagpakita si Melanie ng isang hindi kilalang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ito lang ako, hindi ako makatayo ng mga random na tao na nagpapakita sa harap ko. Kung hindi ka nasisiyahan sa akin, maaari kang makalabas ng kotse ngayon. Magiging dadaan lang kami mula ngayon." Sa sandaling iyon, hindi pinansin ni Melanie si Yvonne, na labis na nasaraan ng loob. Naisip niya na siya ang pinakamalaking suporta at bodyguard ni Yvonne. Mas malamig ang ekspresyon ni Yvonne. Gusto niyang manghagupit, ngunit pinigilan niya pagkatapos tumingin sa oras. Tahimik niyang sinabi, "Alright, sapat na ang pag-uusap. Kasalanan ko lahat. Hinatak ko ang lahat dito sa gulo na ito. Ngunit, mangyaring maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na ang insidente ng pamilyang Smith ay malulutas sa lalong madaling panahon. Magbabayad ang pamilyang Smith para sa kanilang pagmamataas.
Sa pag-iisip sa malakas na tao, hindi alam ni Yvonne kung ano ang maramdaman. Kahit na hindi niya nais na makasama si Harvey York sa sitwasyon, alam niya na magpapakita pa rin siya dahil ang mga bagay ay tumaas na hanggang sa puntong ito, kahit na ayaw niya sa kanya. At kung magpapakita siya, kung gayon, nakikita ang pagmamaneho ni Yvonne sa kotse na may malubhang pagtingin sa kanyang mukha, marahil ay maaaring mahulaan ni Handel kung sino ang sasalubungin niya. Si Handel ay naging walang pagsasalita, iniisip ang taong nagpadala sa kanya na lumilipad na may ilang mga sampal lamang sa kanyang mukha. Gawing magbayad sa pamilyang Smith. Si Melanie Xavier ay tumawa habang ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pagkasuklam. Hindi mo alam kung makakaligtas ka ngayon, ngunit pinag-uusapan mo na ang pagbabayad sa kanila. Miss, mula noong kailan ka pa nagsimula ng mananaginip ng gising? Sa paningin ni Melanie, kung nagkaroon ng pagkakataon si Yvonne Xavier na magkaroon ng isang pagbabalik at si Lady ay may pagkakataon na kontrolin, hindi niya aalalahanan ang pagsunod sa kanila hanggang sa mapait na pagtatapos. Ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Smith ay malinaw pa sa araw. Naghihintay ang mga as-asin upang matanggal ang direktang linya ng buong pamilya. Si Jaden Smith ay may malubhang sakit, si Lady ay nabilanggo, at si Terry Smith ang pumalit sa pamilya. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, paano pa manindigan si Yvonne? Laban sa mga kaguluhan na nakapaligid sa kanya, ano pa ang magagawa niya maliban sa pagtakas? Iyon ang dahilan kung bakit ang tanging bagay na iyon na maaaring isipin ni Melanie kung paano kumapit kay Terry. Ito ay dahil iyon lamang ang paraan para sa kanya na magpatuloy sa pagtangkilik ng kayamanan at kaluwalhatian sa buong buhay niya. Kailangan din niyang malaman ang isang paraan upang maiwasan ang kanyang sarili na makasama si Yvonne. At tungkol sa matapang na pagtakas na ito, nanlilisik ang mga mata ni Melanie. Pagkatapos ay sinimulan niyang mag-text ng isang tao sa kanyang telepono nang hindi nagsabi ng isa pang salita. Tumingin si Yvonne sa kanya sa likuran ng rearview mirror, nang hindi nagsasabi ng isang salita. Boom! Ang mga tunog ng mga malakas na makina ay umuungal mula sa likuran nila sa sandaling ito. Nang tumingin silang lahat sa likuran, nakita nila ang 10 Toyota Prados na may parehong kulay na bumubuntot sa likuran nila sa bilis ng kidlat. Mayroong hindi bababa sa 5 mga tao sa isang kotse, na nangangahulugang mayroong hindi bababa sa 50 tao ang humahabol sa kanila. Si Melanie, na nagpadala lamang ng isang mensahe, ay nagbago ang kanyang ekspresyon ng walang tigil matapos makita ang tanawin. Tapos na kami. Kung si Fletcher Evans at ang iba pa ay nakakapit sa amin, lahat tayo ay magtatapos. Ang ekspresyon ni Handel ay takot na nagbago matapos marinig ang mga salitang iyon. Si Fletcher ay isang butler para sa pamilyang Smith at pinagkakatiwalaang subordinate ni Terry. Tiyak na isa siya sa mga malalaking karakter sa kasalukuyang estado ng pamilyang Smith. Siya ang namamahala sa kay Yvonne kamakailan, at naghahanap siya ng isang pagkakataon at isang dahilan upang patayin siya. Sa pag-iisip, si Yvonne ay makatakas lamang ng walang labis na problema, lalo na dahil si Fletcher ay kumikilos ng nag-iisa. Tumingin si Yvonne sa likurang view ng salamin ng walang sinasabi, pagkatapos ay tumapak sa pedal ng buong lakas. Kung makarating siya sa Pearl of Mordo, may pag-asa para sa kanya. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang telepono upang magpadala ng isang text. Nandito na kami. Ano ang punto ng pagtakbo ngayon? Isuko na lang natin ang ating sarili. Galit na galit si Melanie nang makita niya si Yvonne na tumapak sa pedal. Yvonne, gusto mo ba talagang mamatay ang lahat dahil sa iyo? Hindi siya pinansin ni Yvonne. Mas malamig ang mukha niya habang sinampal niya ang kotse. Clack! Biglang kinuha ni Melanie ang kanyang armas, pagkatapos ay itinuro ito mismo sa ulo ni Yvonne. Miss, ginagawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Itigil mo ang sasakyan. Kriyak! Ang pulang Porsche Panamera ay dumating sa isang paghinto. Di nagtagal, ang lahat ng Toyota Prados ay napapaligiran ng sasakyan ni Yvonne sa bawat solong direksyon.
Ang isang tahimik na pagtawa ay nag-echo mula sa isa sa mga bintana ng kotse pagkatapos. Ang tawa ay hindi malakas, ngunit nagdala ito ng isang pahiwatig ng pagmamataas at pagkabaliw. Pagkatapos 12 ng mga matangkad at malakas na lalaki na may suot na itim ang nagbukas ng mga pintuan ng kotse at lumabas mula sa kanilang mga kotse. Lahat sila ay tila nakakatakot. Isang simpleng pagkilos lamang sa paglabas ng kanilang mga sasakyan ay nagawa ng matakot ang mga tao. Bang! Isang tao ang bumagsak sa baseball bat sa kanyang kamay at hinampas ang windshield ng Porsche. Sinira ang buong bagay habang ang kotse ay nanginginig ng marahas. Labas! Lumabas ka ng sasakyan ngayon. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay dito. Ang isang matangkad at maskulado na lalaki na may suot na suit ay sinipa ang engine ng walang prinsipyo. Lalabas, lalabas. Isa ako sa inyo. Aalisin ko na ang babaeng fox na ito at ilabas sa kotse ngayon. Si Melanie ay nakaturo pa rin ang kanyang armas sa kay Yvonne. Sa sandaling iyon, pinilit niya sina Yvonne at Handel sa labas ng kotse. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Handel ay may mahigpit na pagtingin sa kanyang mukha habang siya ay sumulyap ng malamig sa kay Melanie Xavier. Ngumiti si Melanie, pagkatapos ay itinapon ang kanyang baril sa lupa at itinaas ang kanyang mga kamay, na nagpapahiwatig sa mga kalalakihan na hindi niya sinasadya ang pinsala sa kanila. Kasabay nito, isang may balbas na lalaki na may ilang mga kaakit-akit na kababaihan pagkatapos ay lumakad palabas sa huling Toyota Prado. Ang lalaki ay nakasuot ng isang jacket na katad. Tila siya ay walang prinsipyo at mabangis, mula lamang sa kanyang pagkatao. Siya ang butler ng pamamahay ng pamilya Smith, si Fletcher Evans. Butler Evans. Agad na sumugod si Melanie patungo sa kay Fletcher nang makita niya siya at pagkatapos ay yumuko ng magalang. Sina Yvonne Xavier at Handel ay nang-ahas na tumakas, ngunit nahuli ko silang dalawa at pinigilan sila sa kanilang mga ruta. Iyon ang dahilan kung bakit ipinadala ko sa iyo ang text message. Ipinangako kung makikipagtulungan ako, Butler Evans, kailangan mo akong bigyan ng kredito dito. Lumapit si Melanie kay Fletcher habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita, kahit na niyakap ang kaliwang braso ni Fletcher at dumikit sa tabi niya. Si Handel ay naghahalo ng kanyang mga ngipin matapos makita ang tanawin. Si Yvonne, sa kabilang banda, ay walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, mabuti na makita ang mga tunay na kulay ng isang tao. Inabot ni Fletcher ang kanyang kamay at hinahaplos ang katawan ni Melanie, at pagkatapos ay ngumiti. Kapitan Xavier, ipinagbibili mo ba ang iyong Panginoon dito? Malambing na ngumiti si Melanie. Butler Evans, pinipili ng isang taong may talento kung sino ang makakasama. Kaya, malinaw kung alam kung aling panig ang pipiliin. Hindi ako tulala. Bukod, ang aking puso ay kabilang lamang sa pamilyang Smith. Wala nang paraan si Yvonne. Maliban kung ang aking utak ay pinirito, bakit ako tatayo sa tabi niya? Kahit na kailangan kong kumapit sa isang tao, kailangan mo ito. Pagkatapos ay hindi sinasadyang binuksan ni Melanie ang nangungunang dalawang butones sa kanyang dibdib sa gitna ng kanyang pagsasalita. Sa sandaling iyon, tila hindi nabigo si Melanie. Nahihiya niyang sinabi, pinigilan ko na sila para sa iyo bilang isang tanda ng aking katapatan. Mangyaring tanggapin ang maliit na regalo na ito. Medyo kawili-wili ka. Hindi pinansin ni Fletcher ang karamihan, ipinasok sa loob ng damit ni Melanie, at kinapa ito sa publiko. Mula ngayon, magiging isa ka na sa akin. Kung mananatili kang matapat, ginagarantiyahan ko sa iyo na protektado ka. Ang mukha ni Melanie ay nagliliyab sa kinang. Maraming salamat, Butler Evans. Ipinapangako kung maglilingkod ako ng maayos. Para kay Melanie, mas gugustuhin pa niyang magbayad ng isang maliit na presyo kaysa mamatay kasama si Yvonne. Nais pa rin niyang tamasahin ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian sa hinaharap din. Fletcher, ikaw ay isang butler lamang ng tirahan ng Smith.
Kailangan bang magulat sa iyo si Miss Xavier kapag siya ay lumabas din? Ang pagdadala ng iyong mga kalalakihan upang habulin at palibutan si Miss Xavier na ganyan. Sinusubukan mong patayin ang iyong Panginoon. Sa sandaling ito, lumakad si Handel habang malamig na sumulyap sa kay Fletcher. Hindi nasaktan ni Miss Xavier ang sinuman, at hindi ka rin ang Spectre. Wala kang karapatang paghigpitan ang kanyang kalayaan. Hindi pinansin ni Fletcher si Handel at tiningnan si Yvonne na puno ng pagkamausisa. Para bang nakatingin siya sa isang piraso ng karne sa mesa. Pagkatapos, tumawid siya at lumakad kasama ang kanyang mga tauhan sa isang matatag na bilis. Yvonne, hindi ka ba lumuhod at humingi ng awa? Sa palagay mo ay may karapatan kang magalit sa kay Butler Evans. Nararapat ka ba? Sinimulan ni Melanie na kumilos ng walang tigil matapos na kumapit sa isang bagong master na parang siya ang kapareha ng master. Manahimik. Ang mukha ni Yvonne ay naging malamig na parang yelo. Nakikita na si Fletcher na naglalakad papunta sa kanya ng dahan-dahan, malamig siyang nagtanong, ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hindi mo ba naiintindihan ang aking walang humpay na pag-ibig sa iyo, Miss Xavier? Pinakawala ni Fletcher ang isang mapaglarong ngiti. Kahit saan ka magpunta, papayagan ko ito at magpanggap na hindi alam. Ngunit may isang kondisyon, matulog ka sa akin ngayon. Tumatawid ka sa linya. Ang ekspresyon ni Yvonne Xavier ay madilim pa sa gabi, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Tumawid ako sa linya. Ngumiti si Fletcher Evans. Oh, Yvonne. Sa palagay mo ba talaga ikaw pa rin ang mataas at makapangyarihang Miss Xavier? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Ang pamilyang Smith ay tapos na. Lalong lalala lang ang kanilang sitwasyon. Ang iyong sariling ina ay nasa likod na ng mga rehas. Sa palagay mo ba ay papayagan ka ng pamilyang Smith kahit na pinipilit ko ang aking sarili sa iyo? Itigil ang iyong nais na pag-iisip. Masigasig na maglingkod sa akin, at maaari kong sabihin ang magagandang bagay tungkol sa iyo sa harap ng prinsipe. Mali ba ako? Nagdala si Fletcher ng isang malakas na aura at tiwala sa kanya na parang lahat ng sinabi niya ay ang katotohanan. Sumimangot si Yvonne, pagkatapos ay mahinahong sumagot, kaya, hiniling ka ni Terry Smith na makitungo sa akin. Walang punto na pinag-uusapan ito. Isang mapaglarong hitsura ang tumagas sa mukha ni Fletcher. Ang kailangan mo lang malaman ay nasa isang matigas na lugar ka, at ako lang ang makakapagligtas sa iyo. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Maraming mga miyembro ng pamilyang Smith na naghahanap para sa iyo ay brutal na pinatay. Isa lang ang ibig sabihin, Yvonne. Katulad ka ng iyong sariling ina, kahit na hindi mo pinipigilan ang iyong sariling uri. Ang ekspresyon ni Yvonne ay nagbago ng malaki. Walang kahihiyan ka. Kahit na si Handel ang gumawa nito, alam niya na nasaktan lamang niya ang mga tao at hindi niya ito pinatay. Halata na si Fletcher ang gumawa nito mula nang ilabas niya ang bagay na ito. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Handel ay naging mas madilim. Fletcher, naisip mo ba ang mga kahihinatnan ng pagiging walang prinsipyo dito? Kapag nalaman ng lahat kung sino ang pumapatay sa mga taong iyon, sa palagay mo ba talaga ang isang butler na tulad mo ay maaari ka pa ring makatakas dito? Hindi ko alam kung makakalayo ako sa ibang pagkakataon, ngunit alam ko na ang lahat sa iyo ay hindi rin mabubuhay kung hindi mo tatanggapin ang aking kalagayan ngayon. Si Fletcher ay tumawid sa kanyang mga braso habang nagpapakita ng isang masamang ekspresyon. Miss Xavier, samahan mo rin ako ngayon, o masaktan ka hanggang kamatayan. Paano ka pipili? Hindi ka gumagalang. Galit na galit si Handel at nag-pounce pasulong. Pupunta ka sa akin. Nagpakita si Fletcher ng lubos na pagkasuklam habang nakikita ang tanawin. Siya ay kusang hinayla ang kanyang armas, ngunit hindi niya ito itinuro sa kay Handel. Sa halip, itinuro niya ang baril patungo kay Yvonne at hinayla ang gatilyo. Bang! Ang ekspresyon ni Handel ay takot na nagbago, pagkatapos ay tumalon mismo sa harap ni Yvonne.
Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa matapos siyang matamaan ng putok. Hindi ka ba propesyonal? Hindi ka malakas? Hindi ba ang mga lingkod ng pamilyang Smith ay mataas at makapangyarihan? Paano ka bumagsak pagkatapos ng isang solong bala? Naglakad si Fletcher at humakbang papunta sa mukha ni Handel, na nagdulot sa kanya ng pagdugo sa kanyang mga orifice. Madali itong makitungo sa mga pipi at matapat na tulad mo. Bakit kailangan kong barilin ka kapag maaari ko lang kunan ng larawan ang iyong Panginoon at gawin kang kumuha ng isang bala tulad ng isang mahusay na tuta? Si Yvonne ay pipi, ngunit ikaw ay bobo. Itinaas ni Fletcher si Handel sa gitna ng kanyang pagsasalita, pagkatapos ay sinampal siya sa buong mukha ng 12 beses. Maraming ngipin ang lumipad mula sa bibig ni Handel, na nagpapakita ng isang nakakasamang paningin. Nais ni Handel na lumaban, ngunit ang armas ni Fletcher ay itinuro na ngayon sa kanyang ulo. Sa wakas ay sinipa si Handel ni Melanie, hindi mahuli ang kanyang hininga nang siya ay bumagsak sa lupa. Fletcher Evans, tumatawid ka sa linya. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Yvonne ay madilim na gabi. Humakbang siya ng isang hakbang at sinampal si Fletcher sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya na madapa. Butler Evans, natamaan ka ba? Hinawakan ni Melanie si Fletcher ng mahigpit, pagkatapos ay tinitigan si Yvonne habang nagpapakita ng lubos na pagkasuklam. Gaano kakatapang hampasin si Butler Evans na ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Babaeng fox ka, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kabanata 1745. Ngumiti si Fletcher Evans habang tinutulak si Melanie Xavier, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mukha at tumingin kay Yvonne Xavier. Yvonne, nang ahas ka na pindutin ako. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Malamig na sumagot si Yvonne, kaya paano kung sinaktan kita? Isa ka lang lingkod. Kahit na binugbog kita hanggang sa kamatayan, walang tatayo para sa iyo. Hahaha. Iniisip mo bang papatayin ako hanggang kamatayan? Kailangan kong aminin. Mayroon kang isang nak para managinip ng gising kung wala pa. Ang mga taong katulad ko ay nais na pahirapan ang isang ligaw na kabayo. Dahil pinipilit ang aking sarili ng isang tao na ako ang pinakamahusay na bagay sa mundong ito. Inabot ni Fletcher ang kanyang kamay upang makurot ang mukha ni Yvonne habang nasa gitna ng kanyang pagsasalita. Kung kikilos ka, maglalagay ako ng bala sa matandang iyon. Sa sandaling ito, si Fletcher ay labis na mabangis, na parang siya ang hari sa mundo, na kontrolin ang lahat at ginagawa ang anumang nalulugod. Kahit na ang mga kilalang masters at prinsipe mula sa Mordo ay magpapakita sa harap niya, mukhang mapotla sila sa paghahambing sa harap niya. Kung maglalagay ka kahit isang solong daliri sa kanya, buburahin ko ang iyong buong pamilya mula sa pagkakaroon. Sa sandaling ito, isang malamig na tono ang sumigaw mula sa likuran. Nang inag ang matigas na katawan ni Yvonne. Alam niya kung sino ang nandoon. E paano kung hawakan ko siya? Hindi lamang ipinagpatuloy ni Fletcher ang kanyang pagsulong kay Yvonne matapos marinig ang banta ni Harvey York, malamig siyang tumawa at sinimulan ang paghawak sa mukha ni Yvonne. Kasabay nito, itinuro niya ang baril sa kanyang kamay patungo sa direksyon ni Harvey. Ang 12 malakas na lalaki na nandoon lahat ay lumingon at tumingin sa parehong direksyon. Bang! Kasabay ng isang malakas na tunog, ang nakabukas na pintuan ng kotse ng Prado ay sinipa. Ang isang silweta ay makikita na naglalakad pasulong sa isang matatag na bilis ng lakad. Sa sandaling nakita ni Melanie ang silweta, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Butler Evans, mag-ingat. Bago pa matapos ni Melanie ang kanyang pangungusap, sa paligid ng 8 kalalakihan sa mga kasuotan ay ipinadala na lumilipad habang umiiyak sa sakit na may isang sipa. Nagsuka sila ng dugo nang makarating sila sa lupa sa paligid ng 40 metro ang layo. Ang paggalaw ni Harvey ay mabagal ngunit matatag, casual na naglalakad patungo sa kay Fletcher.
Si Melanie ay hindi sinasadya na gumawa ng isang hakbang pasulong upang gumanap sa harap ng kanyang bagong master. Sakto nang gumawa siya ng isang hakbang sa harap ni Fletcher, agad na sinampal siya ni Harvey sa kanyang mukha. Ang kanyang buong katawan ay ipinadala na lumilipad habang ang kanyang mukha ay nabaluktot na may ilang mga ngipin na nawala. Isang malaking halaga ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang bibig habang siya ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay ganap na nawala lahat ng kulay. Malakas siya, masyadong malakas. Ang taong dumating ay merong lakas na lakas. Nakaramdam lamang si Melanie ng hindi kapani-paniwalang pagkabigla sa lalaking iyon. Bago pa man siya sumigaw, nasa harap na ni Fletcher si Harvey. Bang, bang, bang. Si Fletcher ay isang bihasang tao rin. Kahit na nagbago ang kanyang ekspresyon, mayroon pa rin siyang pag-iingat upang hilahin ang gatilyo ng kanyang armas sa kanyang kaliwang kamay sa oras na iyon. Nakakahiya na naiwasan ni Harvey ang lahat ng mga bala sa pinaka-hindi kapani-paniwalang tiyempo sa pamamagitan lamang ng pag-iikot sa kanyang katawan, pagkatapos ay isinubo niya ang kanyang palad. Sampal. Pinakawalan ni Fletcher ang isang sigaw ng sakit matapos kumuha ng sampal sa mukha. Ang kanyang katawan ay ipinadala din na lumilipad, pagkatapos ay lumapag sa tumpok ng mga malakas na lalaki sa mga kasuotan na hinarap ni Harvey sandali. Si Harvey ay casual na hinawakan ang armas ni Fletcher na bumagsak, pagkatapos ay hinayla ang gatilyo matapos natakpan ang hawakan gamit ang papel na tissue. Bang, bang, bang. Ang mga pag-iyak ng sakit ay maaaring marinig habang 12-dosenang mga kalalakihan ni Fletcher ang humawak sa kanilang mga binti sa lupa habang ang pagkibot ng sagana. Siya ay walang awa, tunay na walang awa. Nang casual na itinapo ni Harvey ang baril sa kay Fletcher, wala nang naiwan na nakatayo. Si Fletcher ay nahihirapan na hawakan ang baril habang ang buong katawan niya ay walang tigil na kumikibot. Kahit na hawak niya ang baril, hindi siya maglakas loob na gumalaw bigla.